Proyekto Helmo. Magmula ng gabing yon, ay halos hindi na ako dalawin ng antok. Kung nakakatulog man ay palagi akong nagigising sa ingay ng tila ba uwak na kumakaluskos sa pader na pinakamalapit sa akin. Kapag naman ginigising ko ang mga kapatid ko na katabi ko, wala daw silang naririnig. Kaya talagang aakalain mong nababaliw na ako noong mga panahon na yon. Parang sa tuwing gusto kong ipaalam sa aking mga magulang ang patungkol sa panliligaw ko kay Miyang, ay may nakamasid palagi sa akin para ipaalala na manahimik nun. Sa totoo lang, matapos ang pangyaring yon, sinubukan kong umiwas kay Miyang. Nagdadalawang isip ako kung itutuloy ba ang panliligaw sa kanya. May mga pagkakataon na hindi ako pumapasok. Pero wala eh. Bugso talaga ng damdamin. Hindi nawawala ang nararamdaman ko sa babaeng ito. Napalunok na lamang ako ng laway isang araw. Huminga ng malalim. Sinabi kay Miyang kung anong araw ako pupunta doon sa lugar nila. Tumango lamang ito. Araw ng punta ko sa kanila. Araw ng Miyerkules, tanda ko. Hindi ko talaga nilagay sa araw ng Biyernes o Martes kasi nga sabi nila, medyo kating-kati umano ang mga aswang sa pang-aaswang nun. Doon pa lamang sa kanto na paliko, nangangatog na ang mga tuhod ko, Sir Seth. Tapos parang hindi masyadong madikit sa akin si Miyang nun. Naiintindihan ko naman gawa ng nung araw na yon. Sa muling pagkakataon ay may dala-dala akong luya at bawang. Pagkarating ko doon, maliwaliwanag pa naman. Hindi naman naiiba ang lugar nila sa lugar namin. Parang magkaparehas lang. Mas dikit-dikit pa nga ng konti yung mga bahay doon. May mga bata na madudungis na parang hinayaang maglaro sa putikan. Merong mga nagpupukpok ng bubungan. Mga nagbubuhat ng mga kahoy. Nagpupukpok ng palay para maging bigas at kung ano-ano pa. Yung iba nakatingin. Yung iba naman ay walang pakialam na wala lang. Wala silang pakialam sa buhay ng iba. Siyempre may mga nakakakilala sa akin noon. Lalo na yung mga taga roon na minsan ko na rin naging katrabaho. Nakarating kami sa bahay ni Miyang. Medyo malawak ang lupa nila sa loob ng bakuran dahil dalawa ang bahay na naroroon. Isa sa lolo niya, isa sa kanila. Malinaw ko lamang na hindi lahat ng bahay doon bahay ng aswang. At hindi lahat ng bahay ng aswang ay nakakatakot. Sa katunayan ay napakaganda at napakalinis ng pagkakagawa ng bahay na ito. Hindi yung tinagpi-tagpi lang para may matirahan. Ang naroroon lamang noong mga panahon na yon ay ang nanay ni Miyang na naabutan naming nagpapaapoy sa isang malaking kaldero sa may kusina nila. Hindi maalis ang titig sa akin habang nakangiti nun. Siyempre ako naman, napalunok. Tinanong ko kung nasaan ang lolo at tatay ni Miyang at sabi niya ay nasa likuran umano ng bakuran. Bali ang likuran ng bahay nila ay bukas nun, Sir Seth. Walang bakod pero maputik yung daan nun na parang paliguan ng kalabaw pero kumunoy. Dati yung sapa na putik na lang kaya walang nakakatawid doon na normal. Kaya naman takang-taka ako nung padilim na at makita ko itong tatay at lolo niya na naglalakad na para bang napakagaan at hindi lumulubog sa putikan na yun. At ang nakakamangha at ito ang masasabi kong tunay sa mga kwentong aswang. Nagbabaga ang mga mata nila. Depende sa kulay. Minsan naninilaw na parang mapusyaw na bituin. At minsan naman ay pula na parang baga ng sigarilyo.
Yun ang nakita ko sa tatay at lolo ni Miyang. At partida. Meron pa silang buhat-buhat na karne nun. Malaking hita yon. Sinampay nila yon sa may kawayan na nakapahalang sa labas ng bahay nila. Pinakilala ako ni Miyang. Inabot naman nila yung kamay nila para mangamusta. Kahit madugo-dugo pa mga ito. Ako naman nanginginig at kahit amoy ko yung lansa ay kinamayan ko talaga sila nun. Inabot sa akin ng ama niya ang patalim at sinabi nitong humiwa ako sa karne ng baboy na yon. At ako na ang mag-iihaw kung sakali mang napapabalitaan ko mano ang mga kwento tungkol sa kanila. At para hindi na rin ako matakot pa. Ewan ko kung ano ang pumasok sa isip ko pero sabi ko sila na ang bahala nun. Kung paano at ano nila lulutuin, kakainin ko. Ngumiti ang tatay ni Miyang. Humiwa at nagsimula niyang itapon ito sa may baga ng apoy. Makalipas lamang ang ilang segundo ay hinango niya ito. Mamula-mula pa ang loob ng karne na yon nang iabot niya sa akin. Nandiri ako pero sinubukan kong kainin yun, Sir Seth. Lasang hilaw talaga. Wala pang asin. Sinabi niya sa akin na ganun sila kung magluto. Kung gusto ko pang iluto ay itapon ko na lamang ulit sa apoy na ginawa ko naman. Habang nagpapabaga at sila naman na naroroon ay halos pakitang tao lamang ang paglalagay sa karne sa apoy. Dahil sa paminsan-minsan, nauhuli ko ang ama ni Miyang na pagkatapyas ng karne ay diretso na ito sa bibig niya. Napansin ko rin na maraming mga pilat at mga sugat na humilom na sa katawan ng lolo at tatay ni Miyang noon. Para bang ang dami na nilang pinagdaanan. Parang na-torture. Hindi formal ang kainan na yon. Si Miyang at ang kanyang ina ay nasa kusina lang. Ang karneng kinain nila ay laga. Lagang parang nilagay lamang saglit sa mainit na tubig. Ang hindi ko masikmura ay ang pagkakamay ng kanyang ina na para bang napakalambot ng karne kung kurutin niya ito. Samantalang si Miyang naman ay mahinhin at tila nahihiya pa na kumain nun dahil naroroon ako. Nang medyo malalim ng gabi, bukod sa liwanag ng apoy ay may manakanakang pagbaga ang mga mata ng mga magulang at lolo ni Miyang. Maliban kay Miyang. Habang umangat-ngat ng buto ang lolo nito ay sinasabi niya sa akin na kung makakauwi ba ako o alam ko ba kung paano umuwi nun. Tinanong pa nila ako kung alam ko bang nag-iisang anak at apo lamang nila si Miyang at ang ibang kamag-anak ay malayong kamag-anak na. Sumagot naman ako. Fast forward. Natapos ang gabi na yun na parang pinakita lamang sa akin ng mga magulang ni Miyang kung paano sila kumain bilang mga aswang. Hindi ako nagpaalam umuwi pero pinauwi ako. Babalik pa daw sila sa likod bahay para maghanap na makakain. Ihahatid pa sana ako ni Miyang nang magparinig ang ama nito sa nakakatakot niyang boses na, "Magpapahatid ka pa talaga sa nililigawan mo." Halos itulak ko pabalik si Miyang at sabihin, "Sabi sa'yo eh, dyan ka lang. Kaya ko naman sarili ko." Nagbisikleta na ako palabas ng baryo. Kung gaano kaaliwalas ang lugar kapag maliwanag ay ganun ako nangilabot sa bawat bahay na dinadaanan ko. May mga pagkakataong pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin noon. May mga napapansin ako mga nagbabagang kung ano sa taas ng bubungan, sa gilid ng kabahayan, maging sa silong ng ibang mga bahay. At pakiramdam ko ay merong mga aninong gumagapang pero hindi ko mahagilap ng mabuti ang mga ito. Maya-maya pa, may narinig akong pagaspas
at tunog ng ibong kasing tunog ng uwak. Pamilyar ito kagaya ng kumakaluskos at nag-iingay sa bahay magmula nang makilala ko ang nanay ni Miyang. Pero ang hindi ko maintindihan ay kapag tumutunog ito, tila ba tumitigil o napapaatras ang mga nahahagip ng paningin ko ng mga kung anong anino at baga ng mga mata. At nang tuluyan na akong makalabas sa may lugar na yon at nakita ang kalsada, doon ako nakaramdam ng pag-ihi. Sinigurado ko pang makalapit ako sa kabahayan at doon ako nagsimulang umihi nun. Pawisan at nilalamig ako na para talaga kong lalagnatin. Pagka-uwi ko ay kagad akong naligo. Nang labhan ko kagad ang suot ko ay napansin ko yung luya at bawang sa bulsa ko. Na nung kunin ko kanina at ilagay sa mga bulsa ko ay napakasariwa patingnan. Pero tuyong-tuyo na ang mga ito at tila ba nangingitim na sa bulok. Hinayaan ko na lamang yon. Makalipas pang ilang araw, hindi ako nilulubayan ng ibon o uwak kapag gabi. Pero paunti-unti ay gumagaan ang loob ko o nasasanay na rin ako noon. Makalipas pang ilang araw, nang muli kaming magkita ni Miyang. Sinabi niya sa akin na nagustuhan naman ako ng mga magulang niya. Tinanong ko pa ito ng pabiro kung anong klaseng gusto ba. Baka mamaya gusto akong ihain. Natawa ito at sinabi naman na syempre bilang lalaki. Parang ang pogi ko sa parte na yun, Sir Seth. Isang gabi, nagulat ako at nagkalabugan ang kalapit-bahay namin. Sigaw sila ng sigaw ng aswang sa kadahilanang umiiyak ang sanggol nila at may kumukut-kut umano sa bubungan. Dahil siguro sa takot din ng nanay ko ay nagsunog ito ng goma sa bahay namin. Doon ko narinig yung parang nagwawalang ibon sa may isang puno na malapit sa bahay. Bagamat malayo ito sa sinasabing sanggol, ay tinatamaan ito ng usok ng apoy ni nanay. Hindi ko alam kung bakit parang napamahal na rin ako sa ibon na yon. At ang isa pang ipinagtataka ko ay pabalik-balik pa rin ito kahit na naiirita sa usok. At para bang ako lamang ang nakakapansin sa kanya. Ako lang ang nakakarinig o nakakakita noon. Ang ginawa ko nang pumasok na sa loob si nanay ay pinatay ko yung pinapausukan niya. At nang tuluyan nang mawala ang apoy at usok nito, kumalma ang ibon na yon. Lumipas pa mga araw, sinagot ako ni Maying. Naging maayos ang pagsasama namin na parang mga normal na tao lang. Sa pagkakataon na yon, nalaman ito ng mga magulang ko. Nagulat ako nang hindi ako nakaramdam ng pagtutol sa kanila pero ramdam ko na umiiwas sila noon. Nung gabi ng pamamanhikan, ginanap ito sa bahay namin. Baliktad na baliktad. Ang ulam namin ay puros isda noon. Naluto ng mga magulang ko. Pagkatapos noon ay kinausap nga ako ng aking ama kung ano ang desisyon ko pagkatapos ng kasal. Dahil sa alam kong ilang sila kay Miyang, pati si Miyang ay ilang din sa kanila. Minabuti kong doon na lamang kami manirahan sa lupang inalok ng tatay ni Miyang sa amin. Normal naman ang kasal. Hindi mo masasabing may problema sila sa simbahan o sa kung ano. Matapos ang kasal at kasiyahan ay sumama na ako kay Miyang noon. At pagkarating ko doon, sa bahay na pinagtulungan ng mga magulang naming itayo sa lupa ng ama ni Miyang, may iniabot sa akin ng tatay niya. Isang baso na naglalaman ng tubig na parang may halong kung anong maitim na dagta. Inumin ko umano yon. Kinakabahan ako noon. Kasi syempre akala ko gagawin na nila akong aswang.
Kaso wala naman akong magagawa. Natatakot din akong humindi at kung magkagayon ngang mayanggaw ako ay bahala na. Ininom ko ito, Sir Seth. Para akong uminom ng malansa na lasang hilaw na itlog. Maduwal-duwal man pero pinilit ko na lamang, lalo na at pinainom naman ako kaagad ng tubig na merong asukal. Hindi ko alam kung saan gawa yun pero ayon kay Miyang, nang makausap ko siya ay proteksyon umano yun o pagkilala bilang kasapi ng angka nila. Kahit na hindi ko pipiliing maging aswang. O kung pipiliin ko man ay hanggat hindi pa ako ganap na aswang. Binigyan ako ng assurance ni Miyang na mamumuhay kami ng normal at tahimik. Maliban sa paminsan-minsang pagkawala niya sa gabi. Hayaan daw siya hanggat maaari. May mga gabi ngang magigising akong wala si Mrs. Nun. Ayon kay Miyang, may mga gabi na kaya nilang kontrolin ng pigilan ng pagiging aswang pero may mga gabi talagang kating-kati silang lumabas nun. Kahit lamang umano makaamoy ng mga taong kung sabihin nga, mga amoy lang ka. Ina-assure niya naman sa akin na minsan ay hindi siya kumain o tumikim man lamang ng tao. At ang pagiging aswang niya ay kusa na lamang sa katawan niya, depende sa kung anong edad. Basta nagdadalaga na. Parang buwan ng dalaw din. May edad kung kailan unang dadating. Minsan delay, minsan naman ay maaga-aga. Kapag hindi napipigilan ni Miyang ang kanyang pagiging aswang, para siyang may tinatawag na naaaurahan. Sa mga may epilepsy na may sinyalis bago sila atakihin ng epilepsy. Katulad ng may naaamoy, may malalasahan. Ganun na ganun din sila. Kay Miyang naman kapag may narinig kaming tunog ng ibon sa labas na para bang walang tigil sa pagtatawag o marinig kong sasagot si Miyang nun. Alam kong maya-maya lang ay lalabas na ito para maglagalag. Ni minsan naman ay hindi ko nakita ang asawa ko na nagkakamantsa ng dugo sa damit o amoy karning malansa pagka-uwi. Pagpagising na ako ay naabutan ko pa itong bagong ligo. At lagi akong pinapasalamatan sa pagtanggap ko sa kanya. Hanggang sa isang gabi, Sir Seth. Gabi na pinagsisihan ko talaga. Hindi na siya mapakali noon sa tawag ng mga ibon. Gawa ng tanggap ko naman ang pagiging aswang niya. Sabi ko kako, huwag na siyang lumabas. Dito na lamang siya. Gusto ko kakong maranasan na makatabi ng inaatake ng pagiging aswang. Kampante kasi ako, sir, dahil hindi naman nila ako aanuhin dahil sa pinainom sa akin ng tatay niya. E di ayon. Hindi niya sinagot ang tawag ng ibon pero habang nakahiga kami ay hindi siya mapakali. Paypay ng paypay. Patagilid. Paikot. Niyakap-yakap ko naman siya at sumasagot-sagot naman siya sa akin noon. Maya-maya pa, parang nakapansin ako na nangangati na ako sa balat ng asawa ko. Tuyong-tuyo yung balat niya na akala mo may maliliit na buhok ng higad. Napaupo ako noon tapos tinutok ko sa kanyang ilawan. Hindi ko alam kung hihimatayin ako o sisigaw nang makitang nagmukhang sinapian si Miyang noon. Nakatulala lamang ito tapos manilaw-nilaw na didudugo sa pula ang mga mata nito. Yung kulay niya ay matigas na kasing kintab ng lechon at para siyang may kinakain sa bibig niya, dahilan para mamaga o bumukol yung nguso nito. Natakot talaga ako pero tinitigan lamang ako ni Miyang na hindi ko alam kung natatawa o kung ano nun. Magmula nang makita ko siya sa ganong kaanyuan, pinagbuksan ko na siya ng bintana. Saka ko naman siya nakitang nagpahid ng langis bago umalis. Nang makabalik siya madaling araw ay hindi ako makatulog. Matawa-tawa siya at sinabi sa akin na,
gusto mo pa ba ako makasama kapag hindi ko napipigilan yung pagiging aswang ko? Hala, ayon magmula noon ay hinayaan ko na lamang siyang maglagalag sa gabi kapag sinusumpong talaga siya. Paminsan-minsan din ay nakikita kong nakaupo o nakatayong tulala lamang si Miyang sa bubungan. Lagi niyang pinapaalala sa akin na hayaan na lamang siya doon. Dahil kapag bilog o tagong-tago ang buwan ay hindi niya rin mapigilan ang sarili. Minsan naman ay naririnig niya umano kapag may malapit na naghihingalo o mga sanggol. Maski nga yung kapatid ko alam niyang buntis ang asawa nito na naaamoy niya talaga. Doon lamang umiikot ang buhay namin ni Miyang noon. Ni wala siyang inargabyadong tao o kung ano. Ni wala kaming naging issue sa iba. Bukod sa syempre pati ako, pinag-iisipang aswang na din ng mga ibang tao. Kaya madalas na kainuman ko, mga katrabaho ko na mga kamag-anak din ni Miyang. Kapag piyesta naman sir, nakikisalamuha naman ang mga angka niya sa mga tao. At isa pa kung anong luto kapag piyesta, ganun din naman sa kanila. Maliban na lamang sa yung mga rekados na iniiwasan nila kagaya ng bawang, luya at asin at kung ano pa ay wala sa sahog nila. At sa maniwala man kayo o sa hindi, nakasanayan ko na ring tikman ng mga ito. Hindi kami nagkaanak ni Miyang. Hindi ko alam kung sa anong dahilan dahil noong kapanahunan naman namin ay hindi pa uso ang pagpapacheck up sa mga ganito. Hanggang sa hindi ko malamang dahilan ay bigla na lamang nagkasakit ang butihin kong misis. Nung una ay simpleng pananakit lamang ng tiyan. Bago magdapit hapon ay nagrereklamo na ito na para umanong may dumudurog sa bandang puso niya. Sinubukan naming ipagamot mula sa doktor hanggang sa mga albularyo. Sabi naman ng espesyalista, may problema sa matres. Ay naman sa manggagamot o hilot, nabati daw. Pero hindi nila malaman sa tawas kung sino yon. Napaka-misteryoso ng sakit niya. Bigla na lamang itong nangayayat hanggang hindi na ito makalakad. May mga pagkakataon na kapag inaatake siya ng pagiging aswang, sinasagot niya ang tawag ng ibon pero hindi niya na magawang makabangon pa. Nakikita ko ang pagbabagong anyo niya at ang tanging nagagawa ko na lamang ay hayaan siyang pahiran ng langis ang sarili. Kapag pakakainin ko naman ng karne na ayon sa niluluto nilang pamilya, isinusuka niya ito. Pagkasuka niya ay babalik ito na parang maitim at mabahong suka. Kaya hindi ko talaga alam ang gagawin nun. Hanggang sa umabot na sa puntong payat na ito. Ni hindi na makakita at kung minsan ay hindi na nakakakilala. Doon ko napag-alaman na hindi porket aswang ka ay makakaligtas ka na sa anumang uri ng sakit. Sa mga huling gabi ni Miyang, nakakarinig ako ng maraming tunog ng ibon. Tapos alam niyo yung sabay-sabay silang tumutuka sa may bubungan at sa pader ng bahay namin. Nakakatakot marahil sa iba pero parang dala ng mga ibon na yon ay kalungkutan. Napapasigaw na nga ako minsan na magsialis na mga ito. Lalabas ako para mahampas man lamang sana ng walis pero nawawala naman ng mga ito bigla. Hanggang sa isang gabi, bumisita ang mga magulang at lolo ni Miyang. Pinalabas muna ako saglit sa kwarto noon. Narinig ko na nag-iiyakan sila at maya-maya pa ay parang may nasusuka o naduduwal sa kanila noon. Pagkatapos noon ay nakarinig na naman ako ng iyakan. Nang lumabas ang nanay niya, sinabihan ako na pumasok na. At ang natitirang araw daw umano ni Miyang, normal na tao na ito. Mula ng gabing bumisita ang mga ito, yung pamilya niya,
Nawala na lamang bigla ang ingay ng mga ibon sa labas. Pero unti-unting nangitim o namasa ang balat ng asawa ko. Hanggang sa isang araw, hindi na ito nagising pa. Nakakalungkot dahil sobrang iksi ng pagsasama namin. At hindi na ako nabiyayaan o ni hindi man lamang ako naiwanan ni Miyang ng anak. Pero kahit papano ay naging tahimik at masaya ako sa piling niya. Tipikal na normal na buhay na hindi ko inaasahang mararanasan ko sa asawa kong aswang. Hindi ko na rin nagawang makapaghanap pa ng iba kahit bata pa ako naging byudo. Gusto ko na lamang bumawi sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko sa suportang binigay nila sa akin at sa hindi nila pagtutol sa pagmamahal ko kay Miyang.